Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ay, nagbabalik na naman tayo mga kabayan dito. At yung ating napakagaling mga kabayan na reporter na si Miss Eden, aba, ay gustong papalitan mga kabayan diyan sa palasyo. Kita ninyo mga kabayan, nung kahapon napag-usapan natin si Miss Eden. Yan na nga lang mga kabayan, ang reporter na kumbaga ay masasabi natin mga kabayan na malupit magtanong at on point mga kabayan yung kanyang mga tinatanong at kumbaga may saysay mga kabayan. Meron tayong malalaman sa kanyang mga tinatanong pagdating dyan sa palasyo. Abay, akalain nyo mga kabayan ay gustong patanggal. At in fairness naman mga kabayan, doon sa group ng mga media, no, nagpipetisyon sila na dapat hindi ganon. Huwag kayong pumayag mga media na ganyan ang gagawin sa inyo na kesyo lumalabag sa protocol. Kung kaya nilang gawin yan, kay Miss Eden, kaya din nilang gawin sa inyo yan. Pagka hindi kayo, pagka hindi kayo matino, no, na kumbaga hindi kayo maayos, or hindi pabor sa kanila yung inyong itatanong, baka kayo mapagaya kay Miss Eden. Isipin ninyo mga kabayan, napakatindi ng gobyerno na to, na ginagawan dahilan, no, ng PCO, ay dahil daw doon sa ambush interview or nagbalag si Miss Eden Santos na i-ambush interview si Bungit. Ay alam niyo naman mga kabayan niya na pagka sa ambush interview, laging uutal-utal. Kaya siguro mga kabayan, itong si Miss Eden na to ng Net25, kailangan ito'y mapalitan. At baka ito'y masundan pa ulit ng ambush interview o hindi na makaiwas ang ating Pangulo. Kita ninyo mga kabayan, panoorin niyo yung video na yon sa PTV, yung about doon sa nagsusunog sila mga kabayan sa nasabing droga. O nga pala mga kabayan, speaking of yung pagsunog na yun sa pinagbabawal na gamot nung nakaraan mga kabayan sa Tarlac. Diba't na i-upload natin yan at nabigyan natin mga kabayan ng reaksyon. May nabasa kasi tayo mga kabayan, no, na sinasabi, yun daw sample, no, kasi nasabi natin doon mga kabayan na yung sample ng na kinuha ng PDEA para i-test at ang labas ay negative, no, na walang kumbaga mixture ng mga naiwang residue ng ipinagbabawal na gamot. Normal pala yun mga kabayan. Kumbaga dapat pala ang lalabas doon talagay negative mga kabayan. Tayo naman syempre hindi natin mga kabayan masyadong naiintindihan pagdating dyan sa drugs, kaya natanong natin ano ba yung sinunog nila? Tawas ba? O ayun mga kabayan, nang malinaw sa inyong lahat. Pagka yun daw kinuha na yung sample mga kabayan, dapat talaga negative, no? Nang sa ganon, yung mga residue hindi na pakikinabangan mga kabayan. Yun ang paliwanag, no, ng ating nabasa. At pangalawa, pag-uusapan natin mga kabayan itong mga sagot, no, or mga nasabi ni Senator Marcoleta patungkol diyan sa pagkatanggal, no, ni Miss Eden Santos. Bakit naman kasi tatanggalin? Yan na lang yung ating inaasahan diyan, magaling magtanong. Kasi pagka yan na nagtanong, talagang si Auntie Claire mga kabayan ay laglag ang tuka. Hindi makaimik mga kabayan. At pangalawa, pag-uusapan din natin mga kabayan, pakikinggan natin yung mga sinabi ni Atty. Topacio patungkol diyan kay Risa Ontiveros mga kabayan. Yan yung ating mga pag-uusapan. At syempre, maraming salamat mga kabayan sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun ay maging updated kayo sa ating mga video mga kabayan. Pakinggan na natin arit. Napakahaba ng ating sinasabi. Ito na. Isa pa. Kasi teka lang, nabalita kasi sa mga sa online news at mga wala pa naman sa pahayagan. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa mga pahayagan? Ayun. At ayos na natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais na yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun, alam nila lahat. At pumayag lahat.
Actually, wala namang dito tanong. Dito parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan? May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangan itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter may mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Ang problema kasi mga kabayan, kaya siguro ipinagbawal at yun ang sinasabi ng PCO, ha? Dahil doon sa ambos interview, kasi nga mga kabayan, hindi handa, no? At walang babasahin si Bungit, mga kabayan. Kamutulong mga kabayan si Bungit doon sa video, no? Doon sa PTV live na yon. Nung biglang sumugod mga kabayan na rin si Miss Eddie Santos at aro-aro ang kanyang mikropono. Abay kamot mga kabayan, ang ginawa ng isang pulis yata yun mga kabayan, o kung sino man yung assistant doon mga kabayan, iniabot na noon yung mikropono kay BBM at kumbaga hinawi mga kabayan si Miss Eden. Kasi wala mga kabayan ano ba ang sasagot doon ni Bungit? Nakita nyo naman mga kabayan yung unang ambush interview niyan. Ano ba ang sinabi? Di ba tuutal-utal mga kabayan? Kita mo mga kabayan, pag kaya na hindi handa, ay talagang biglain mong tanong, ano kayo sasabihin? Kaya ito na mga kabayan ang resulta. Nako, Miss Eden, ikaw pa naman ang aking inahangang reporter diyan sa Palace Kasi pagka ikaw nagtatanong, talagang nabubutata mga kabayan ang yung tinatanong na si Auntie Claire. Sino kaya ang ipapalit? Hari nawa mga kabayan na yung petisyon, no? Mga grupo ng reporter na yun katigan mga kabayan at hindi maalis dyan si Miss Eden. Tuloy natin mga kabayan. Nilabas silang videos yan kung hindi ako nagkakama. Ito ata event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila Sa bakit na sinasabi mo, mayroong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban na ang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. Bakit ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O yun sila na nga, mga kabayan. Baka naman ang Pangulo nakahanda naman magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi kanila, request yun, Sen parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating yan. Paano mo isa-substitute yan? Saan ko hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin. Tama mga kabayan, ay hindi pwede mga kabayan. Huwag tayong pumayag na si Miss Eden ay matatanggal diyan. Kasi yan yung ating malupit na tagapagtarong mga kabayan sa lahat ng iniyayabang ni Atty. Claire. Ni Auntie Claire mga kabayan diyan sa palasyo. Kita ninyo pagka yan ang nagtanong ay talagang laging viral mga kabayan. Makikita nyo kalat mga kabayan sa mga vlogger. Bibigyan ng reaksyon mga kabayan kasi yung mga tanong niya ay talaga naman kumbaga makamasa, direct to the point mga kabayan. Pangalawa, kumbaga pabor mga kabayan para sa atin. Kaya talaga siguro ito si Miss Eden ay napag-initan mga kabayan at ginawa na lang dahilan yung sinasabing protocol na yun. But anyway mga kabayan, pakinggan muna natin aring kay itong interview na to mga kabayan ni Atty. Topacio patungkol diyan kay Risa Hontiveros mga kabayan. Alright, umpisahan na po natin dito kay Michael Maurillo. I know you know the story. So, he claims now that the Senator Risa Hontiveros, paid him ₱1 million basically to speak ill of the KOJC leader. What are your thoughts on this? I do not know Mr. Murillo. I think he's the one who goes by the moniker alias Rene, if I'm not mistaken. But if he is saying that, it would not be the first time that there would be an accusation of witness tampering and subornation of perjury against Senator Risa Hontiveros. Because
Oh, ito nga mga kabayan, ano, bakit nga pala, no, maalala ko mga kabayan, ito si Sen Risa kasi, no, bakit kasi siya nag-file ng kaso mga kabayan sa mga vlogger? Bakit siya magpa-file mga kabayan? Unang-una, hindi talagang magiging komento sa iyo yan, ano, Senator Risa, kasi hindi nga naman ito yung kauna-unahan na ganyan yung accusation sa iyo. Meron yung sa Parmali mga kabayan, dalawa yun na sinasabing binayaran mo ng 10,000. At nandyan yun mga kabayan sa social media. Makikita nyo yan sa channel ng GMA, ng ABS-CBN, ng Channel 5. Masi-search nyo na talagang totoo yung sinasabi mga kabayan. Totoo na may nagsasabi na ikaw ay nagbabayad or nagbabribe ka ng testigo. Kaya sa mga Pilipino, mga kabayan, lalo na tayong nakamonitor sa nangyayari, talagang ang iisipin natin mga kabayan, ay maaaring totoo ang sinasabi nito ni Alias Rene na ikaw ay nagbabayad ng witness mga kabayan. 'Di ba? Kaya dapat wag kang masyadong defensive. Dapat ipakita mo sa mga Pilipino na hindi ka talaga nagbabayad ng witnesses. O tuloy natin mga kabayan. Pangalawa pa pala, si Atty. Topacio mga kabayan, hinahamon ka na pailan mo siya ng kaso or ng cyber libel kasi ito mas matindi mga kabayan magsalita kasi pag ito nagsalita, talagang kapanipaniwala mga kabayan. Kasi ito mismo nagsasabi na talagang ikay nagbayad at nagkidnap ka pa nga. Yun inakapile ng kaso, hindi yun mga kabayan islanderos, no? Hindi yun, kumbaga hindi yun paninira mga kabayan kasi nakapile yung kaso na yun, no? Ayon dito kay kay Atty. Topacio mga kabayan. O, yan yung problema kasi mga kabayan din ni kay Senator Risa. Masyado siyang naging defensive, pinaginitan niya yung mga vlogger, bakit yung mga malalaking tao hindi mo kaya pag-ubusan ng pera? At meron tayong nabasa mga kabayan, ito'y tanong lang din. Aba isipin ninyo mga kabayan, 5 million pa lang acceptance fee. Tanong lang mga kabayan ha. Sabi-sabi mga kabayan, nakita natin sa Facebook post, no? Na ang tanong doon ay kaya mo palang bumayad. Ang acceptance fee daw mga kabayan ng mga ganyang kaso, lalo't mga kilalang tao, yung papailan ng kaso ng cyber libel ni Senator Risa, ay nasa 5 million daw mga kabayan. Kaya siguro si Atty. Topacio, hindi ito na isama. Baka kaya ganon mga kabayan. Baka nung lawyer niya, pag sinama natin niya si Atty. Topacio, masyadong malaki-laki ang inyong babayaran. Pero nakakapagtaka mga kabayan, ang time pero ni Senator Risa kung yun man ay totoong 5 milyon na acceptance fee ng lawyer niya patungkol din sa magpapail ng case na yan. So, ay sana all milyon mga kabayan ng ang pera, samantalang tayo nangangarap lang. Masaya na tayo mga kabayan pagka nakaipon ka ng 100,000, no? Lalo na tayo mga OFW mga kabayan. Napakasaya na natin makaipon ng 200. Ay diyan mga kabayan, abay kita mo. Para lang makapagkaso dito sa mga vlogger na hindi naman kumbaga hindi naman talaga siya tinitira. Kumbaga pinapaliwanag lang mga kabayan doon kung ano ba ang sides nito ni Rene at ano ang pagkakakilala namin sa iyo, Risa Hontiveros. Diba mga kabayan? Tuloy natin si Atty. Topacio. Because I personally know of 2 incidents wherein the same manner of accusation was made against Senator Hontiveros. Tell us more about that. I think Jing Paras, who was a guest in one of your shows here, gave a gist of what happened. This was during the time of the controversy surrounding Kian De Los Santos, who was killed by the police in a supposed rob-out. And while I believe that the policemen involved there were rightfully punished for their crime, still it does not detract from the fact that with respect to certain witnesses who were of minor age at the time, Senator Hontiveros intervened by getting them from the custody of their lawful parents and bringing them somewhere else. As a result of which, the father of one of those children approached us in the Volunteers Against Crime and Corruption under then Dante Jimenez. And Dante Jimenez assigned me as the chief legal counsel at the time of the VACC and former Congressman Jing Paras, who is one of our volunteer lawyers, to take care of the problem, and we brought the matter to the attention of the CIDG. And the CIDG, after investigating it, sent operatives to the Senate to talk to Senator Risa Hontiveros. At the time, her staff said that she was not in, although Senate security confided to us that she was in her office. And the second would be with respect to the Farmally case, where a certain Mark Clarence said on video, on record, that he was bribed by Senator Hontiveros with
electric bikes, and certain amounts of money to testify falsely against executives of Pharmally. And we still have the sworn statement of that person. We still have his video. And Tapos ka ngayon, Risa Ontiveros. Meron pa pala rin mga hawak-hawak, mga kabayan, na rin si Attorney Topacio. Ang nakakapagtaka lang, mga kabayan, bakit yan hindi napapaila ng ethics complaint at bakit hindi natatanggal yan, mga kabayan, diyan? Ay kung yung Pharmally, mga kabayan, ng taon ba nangyari yan? Diba? Dapat yan inapaila na ng ethics complaint na sa ganun, mga kabayan, ay magtanda yan, matanggal yan diyan, mga kabayan. Kasi kita ninyo yung grupo na yan ni Laila De Lima, yan ni Jokno, ito si Risa Ontiveros. Kita nyo pare-paras, mga kabayan, ang motive niyan, pare-paras ang goal, mga kabayan. Kita ninyo doon sa investigasyon, dinadawit niya si PRRD, si BP Sara. Ewan ko, no, bakit gustong-gusto nila na maidawit dyan sa investigasyon ni Pastor Kibuloy etong mga Duterte. as a result of these two incidents, a case for kidnapping and an ombudsman case was filed against Senator Risa Ontiveros. So probably... And what is the status of that? We have not been informed of the status, but if Senator Ontiveros has filed the case, maybe it was because of her experience with these two cases that she decided to preempt the filing of cases against her by filing her own case. So does that mean to say that you believe this Michael Maurilio? I reserve my judgment. However, there are 2 points that I wish to raise. Number one, these allegations are serious and deserve the investigation not only of the police authorities, the NBI, but the Senate itself by its ethics committee, because, as I've said, this is not the first time that Senator Risa Ontiveros was accused of these things. Number two, Risa Ontiveros, being a public official, should not be, well, to use the shop-worn phrase, she should not be onion-skinned. Because a public official, by entering public service, holds herself out to a higher standard of conduct and should expect the public to scrutinize her behavior. That's why, with respect to libel and cyber libel, the usual presumption of malice does not apply when you're a public official. Instead, it is the public official who must prove malice on the part of the person alleged to have libeled her in order to secure a conviction. Does it mean at the... Yan nga, mga kabayan, baligtad, mga kabayan, na nangyayari. Kumbaga sila pa yung kumbaga defensive na defensive. Instead na patunayan nila sa mga Pilipino na mali yung mga ipinapaliwanag or yung mga accusation laban sa kanya, abay hindi, mga kabayan, ang gusto niya i-silent, no? Yung mga nagkikritik sa kanya patungkol diyan sa issue na yan ni alias Rene. Kita mo, mga kabayan, ha? Siyempre, kung ikaw katulad natin, mga kabayan, abay matatakot ka na sabihan na rin si Risa Ontiveros na nagbabayad ng witness o nagbabribe, mga kabayan, ay lalo pat kung ikipapailan ng kaso. Ay hindi naman tayo ganyang kayaman, mga kabayan, katulad niya ni Risa na kayang kumuha ng mga bigatin lawyer katulad nitong lawyer na to, mga kabayan. Yung acceptance fee pa lang daw niya ay napakalaki na. O kawawa, mga kabayan, mapapagdiskitahan ka at kung ikaw walang kalaban-labat, wala ka pang sunog ng pera dyan sa ikakaso niyan, ay talagang mananahimik ka na lang, mga kabayan. Kaya tayo, tamang reaksyon lang, mga kabayan, dito sa mga nangyayari. Kasi wala tayong pambayad ng abogado, mga kabayan. At pangalawa, yung mga sinasabi naman natin, mga kabayan, ay base dito, no, sa mga, sa reality na nangyayari, at yan yung binibigyan natin ng reaksyon. At pangalawa, bilang katulad normal na Pilipino, no, na nagbibigay ng opinion, mga kabayan, sa issue na yan, siyempre, ang thinking natin, mga kabayan, tang iisipin natin, maaaring totoo kasi meron ka ng issue noong una, mga kabayan. At pangalawa, sinasabi na Atty. Topacio na meron ng nakapile sa'yo na kidnapping kasi yung dalawang bata na yun gusto mong patistiguhin. 'Di ba, mga kabayan? Kaya tayo, kumbaga, ang nasa isip na natin, talagang totoo, mga kabayan. Talagang totoo na nangyari na meron talaga ng babayad, no? Isipin mo yan, mga kabayan. Si alias Rene, kaya nga sabi ko, mga kabayan, noon pa sa mga video na nagawa natin, na-upload natin, napakatigas, mga kabayan. Kumbaga, napakatapang niya kasi nakapagsalita siya ng mga ganyan, no? Nailabas niya yung sinasabi niya na nakukonsensya na siya, kaya sinabi niya yung mga ganyang pambabayad ni Risa ng 1 milyon. Abay, nakakatakot talaga, mga kabayan, yung ginawa niya. At talagang hanga ako sa katapangan niya, mga kabayan. Isipin mo, senador yan, nakaupo yan ngayon. Meron niyang mga resources, mga kabayan. Meron niyang pera na gagastusin. At siyempre, may power yan, mga kabayan. Ewan ko na lang kung ikaw, mga kabayan, na hindi matakot sa isang senador na ganito. Akala mo yung napaka-amo ng mukha, mga kabayan. Pero pagka nakita ninyo nung nagkaroon niya ng press briefing, mga kabayan, nakatakot yung mukha niyan.
Galit na galit mga kabayan. O, tuloy natin. Attorney, that what the senator did the other day, going to the NBI, and basically, to be very clear about it, is to initiate the investigation and the prosecution of the persons responsible for the creation and management of this Pagtanggol Valiente, as well as Michael Marillo and others. Do you think that was being onion-skinned of her? Because I do recall when she was being interviewed by the media, she says that, this is part of her job, mangyayari siguro yung mga ganitong klase. Pero yung pwede, you can call her out on certain things, basically rewording it. But when you lie or when you tamper with the witnesses, that's a different story, and that's something na hindi niya palalampasin. That's what I said during my TikTok interview earlier. She is well within her rights. Okay. However, she must expect that because I do not believe that one person, as I've said, I'm reserving my judgment on this alias Rene. But I do not believe such a person or the other persons who previously made allegations against her would have the courage to make baseless allegations considering how powerful and influential Ms. Ontiveros is. So, tama mga kabayan. Kahit pa ikaw ay hindi ka talaga mga kabayan yung sitwasyon na yun ni alias Rene. Ay, kaya nga nakakabilib mga kabayan. Sinong tulonggis na mag-aakusa diyan ng ganon kay may kapangyarihan na si Risa Ontiveros mga kabayan. Diba? Maliban na lang kung nasisiraan ka ng bait, nakakalabanin mo yan yung senadora na nakaupo na yan. Diba mga kabayan? Naku, sa panahon ngayon, ay kita ninyo at kaliwat kanan, mga kabayan ang pinapatay, may pera o wala, riding in tandem. Yung iba'y dinudukot. Nangyayari mga kabayan, hindi naman siya ini-implement natin mga kabayan na sinasabi natin ganun gagawin ni Senator Risa mga kabayan. Wag niyong i-misinterpret yung sinasabi ko. What I mean to say ngayon sa panahon mga kabayan ay lahat ay pipiding mangyari. Kaya talagang itong ginawa na to ni Rene mga kabayan ay nakakabilib. Abay mahaba ito mga kabayan na rin interview na to ni Atty. Topacio. Puntahan nyo na lang mga kabayan kung gusto nyo mapanood ng buo aring interview na are dito sa Bilyonaryo News Channel. At kumuha lang tayo ng kaunting bibigyan natin ng reaksyon mga kabayan sa nasabi na to ni Atty. Topacio. But anyway mga kabayan, kayo na humusga sa mga nangyayari ngayon. Tinanggal gustong papalitan si Miss Eden. Tapos itong si Risa Ontiveros mga kabayan na talagang nagmumukhang onion skin. So kayo na mga kabayan ang humusga at comment kayo sa comment section mga kabayan. Hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Doon sa nagsasabi, nakalimutan ko ang pangalan mga kabayan. Doon sa nagsasabi na nabibitin siya sa ating video, ay aray, hinabahaba na natin ng kaunti kabayan. Ikaw ay masulit-sulit ng kaunti. Tayo may trabaho kasi mga kabayan. So hanggang dito lang muna mga kabayan nating video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan. See you sa susunod na video.